Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for our brave 14 plus 3 Marines. As of now, meron nang naipon na 107,000 pesos sa ating GCash. At I hope Sunday ngayon may naka-open na bangko para maipadala. If not, bukas na lang ito maipadala. So, maraming salamat sa mga nagpadala nito. Ang nauna na nating naibigay na tulong sa kanila is 736,000 pesos plus itong ipapadala na 107, so 800 plus na. Yung mga gustong magpadala, pasensya, huwag muna dahil naubusan na ang limit ng ating mga GCash. Hindi na pwedeng matanggap. 2 GCash number yung ginagamit natin, kailangan sa dami ng nagpadala for this month, wala na, hindi na pwedeng tanggapin. Sa September na ulit pwedeng magpadala. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post Doña Ina tungkol sa result ng isang survey na ang daming respondent sa Mindanao na pumapabor sa Team Luistro. Umabot sa 27% ang mga respondent mula sa Mindanao na nagpahayag ng suporta sa House Prosecution Team na pinamumunuan ni Batangas Representative Gilbil Ruistro batay sa Tangerie Survey. Gayunman, mas mataas pa rin ang nakuha ng kampo ng depensa sa region, umabot ng 34%. Sa kabila nito, mahigit isa sa bawat 4 na respondent sa Mindanao ang nagpayag ng pagkiling sa panig ng prosecution habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kalokohan ito. Tangerie. Ayan. Tangerie, bantayan nyo na. Tangerie, Okta, RP Mission Development Incorporated, then may isa pa. Mga survey na para sa akin hindi kapani-paniwala. Ano ba yan? 27% na sa mga surveys ng credible groups. Example, Pulse Asia, SWS, Publicos, WR Numero. Ang approval na ni BP Sara sa Mindanao is 97%. Kaya imposible na mayroong 27% na pumapabor sa Team Luistro. Mula nung kinidnap nila si Tatay Digong, mula nung sinimulan nila ng impeachment trial ni BP, last year na impeachment ni BP Sara, wala pa akong na-meet sa paglilibot-libot ko dito sa Mindanao, kasi nasa Mindanao ako eh. Wala pa akong na-meet na against sa mga Duterte. Lahat ng nakasalamuha ko, kasi umiikot ako sa buong Mindanao. Namamasyal ba? Maka Duterte. Kailan yon? July 31, wedding anniversary namin mag-asawa. Namasyal kami sa Lake Cebu. Puros mga Duterte ang tao doon. Grabe nung nalaman nila, nag-vlog ako. Kasi habang namasyal kami doon, tinutuloy ko ang vlog. Naririnig nila akong nag-vlog. Mamaya, mayroon ng mga staff doon sa tinulugan naming resort na, "Sir, pwede bang makapapicture sa iyo?" "Bakit? Yung mga Duterte rin kami." So, kalokohan. Yang Tangerie na yan na 27% sa inyong mga mata. So, ito yung style ng prosecution, mind conditioning. Pinapalabas nila na maraming sumusuporta sa kanila. May nabasa kong post kanina, pahayag ni Congresswoman Luistro, sabi niya na, "Please bear with us, pagpasensyaan nyo na.
itong ginagawa naming impeachment ni VP Sara, bakit kami nagsampa ng kaso sa impeachment court is para sa taong bayan ito. Para sa taong bayan daw. Kung para sa taong bayan, bakit sa mga surveys palaging nangunguna si VP Sara? Lahat ng surveys. Example, Pulse Asia. Yung latest nilang survey, July survey, 59% ang approval rating ni VP Sara, samantalang 29, sandali nailista ko. Ang approval ni VP Sara is 59%, ang disapproval niya is 25. So, that gives her positive 34 na net approval rating. Samantalang si Pangulong Marcos Jr., ang kanyang approval rating is only 28%. Samantala, ang kanyang disapproval is 50%. Kaya ang kanyang net is negative 22. Makita nyo? Ang layo ng diferensya. Lalo na kung buong Mindanao. Talagang Mindanao is a solid Duterte country. Si Professor Ana Tabaponda, ang research director ng Pulse Asia, nagsabi sa isang interview, hindi nila kayang talunin si VP Sara sa kanyang baluarte sa Mindanao and some parts of Visayas. Yung endorsement daw ng Pangulong Marcos Jr. sa kahit kaninong kandidato is insignificant. Hindi nila kayang tibagin ang popularidad ni VP Sara sa Mindanao and some parts of Visayas. And ako, dahil nandito ako sa Mindanao, agree ako. Ulitin ko, wala pa akong taong na-meet, nakausap dito sa Mindanao na pumapabor kay Marcos. Lahat dito maka Duterte sa aking na nakausap. Kaya imposible yung survey ng Tangerine na yan. Kalokohan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ning ipatindog nga balay ni Richel sa ganay nga taga sitio Kalapat, Tagbak. Mao kini ang usa ka balong gitabangan na mo og mao na ni ang yero nga among gitabang sa iyaha para makabalay siya. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero kang Richel tanawa ato pa na gid anyang ipatindog nga balay. So nagpatabang lang ni siya sa iyang uyuan kay usa ni siya ka balo. Unang-una, nagpasalamat ko sa Ginoo og sa nagtabang aning sin nga nakaatop na gid ko. So kinsay nagpatindog aning balay? Gitabangan na ra ko sa akong uyuan kay wala namang kuybana. Wala na kay bana. So pila na ka tuig nga nabalo na ka? 5 pa man ka bulan. 5 pa ka bulan. So wala gid kay kaugalingon nga balay, nakigpuyo lang ka sa imong inahan. Wala. So nakigpuyo lang ka sa imong inahan karon. Oh, So karon pa gid ka nakabalay. karon pa. So nagpatabang lang ka sa pagpanday ani pagpatindog sa balay. Patabang lang ko sa akong uyuan. Unta nga magpadayon pa ni nga tabang aron daghan pa matabangan.
Salamat kayo.